Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapuso, narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Apoy sa Dugo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong recaps na aking i-upload. Matinding tensyon ang bumalot sa buong pamilya nang bumalik si Angel sa tahanan ng mga panganiban. Agad niyang sinuyod ang bawat sulok ng bahay. Pilit inaalam kung naunahan nga ba siya ni Vanessa sa kanyang mga balak. Ngunit sa kanyang pagdating, tila walang anumang nangyari. Nandoon si Vanessa at Marco. Kapwa nagpapakita ng katahimikan na lalo lamang nagpainit sa galit ni Angel. Samantala hindi maitago ni Madam Sylvia ang kanyang pagkadismaya nang muling isama ni Marco si Vanessa sa kanilang bahay. Para sa kanya, isa lamang itong pabigat na dapat nang layuan. Ngunit buong desisyon ni Marco, ipinahayag niyang panahon na upang iwanan nila ang mansyon, tumalik sa kanilang dating tahanan kasama sina Mikay at Yaya Veron. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa kanyang naging pasya, ngunit wala nang makakapigil pa sa kanya. Lalong nadurog ang plano ni Angel nang tumanggi si Marco na isama siya. Sinabi nitong mas makakabuting manatili siya sa mansyon kasama si Madam Sylvia. Para kay Marco, hindi makakatulong si Angel sa pagpapagaling ni Vanessa. Halip ay tila siya pa ang nagdadala ng kaguluhan sa kanilang buhay. Dahil dito ay lalong nagliyab sa galit itong si Angel. Habang abala ang lahat sa paghahanda ng pag-alis, palihim siyang nagplano ng isang mapanganib na hakbang. Hawak ang isang matigas na bagay. Unti-unti siyang lumapit kay Marco, ngunit bago pa niya maisakatuparan ng kanyang balak, nasaksihan ito ni Lexie. Agad itong kinumpronta si Angel dahilan upang mapurnada ang kanyang masamang plano. Dito na nagsimulang mabuo ang hinala ni Marco. Naniwala siyang may koneksyon si Angel sa trahedyang sinapit ng kanyang anak na si Luigi, kaya naman lihim siyang humingi ng tulong sa mga otoridad upang muling mabuksan ang mga lumang kaso. Kinabukasan, isang nakakagulat na balita ang dumating. Kamalay na si Mr. Guerrero. Sa kanyang pahayag, malinaw niyang itinuro si Kiara bilang taong nagtangkang kumitil sa kanyang buhay. Ngunit lalo lamang itong nagpalalim sa misteryo. Ipinilawanag ni Vanessa na matagal nang wala ang tunay na Angel. Ang nasa kanyang katawan ay kaluluwa na umano ni Kiara. Dito ay hindi na malaman ni Marco kung maniniwala ba siya o hindi sa mga pambihirang revelasyong kanyang naririnig. Kasabay nito muling binuksan ang kaso ng pagkamatay ni Carlito matapos igiit ni Lexie na may malaking kinalaman si Angel sa lahat ng nangyari. Sa una ay nag-aalinlangan si Madam Sylvia, ngunit tuluyan siyang natigilan nang lumantad sa presinto si Manang Merly. Sa wakas ibinunyag na ng ina ni Angel ang matagal nang itinatagong katotohanan. Isiniwalat niyang sinubukan siyang ilibing ng buhay ng sarili niyang anak upang tuluyang maitago ang lahat ng kasalanan nito. Na lamang at nasagip siya ni Vanessa bago pa mahuli ang lahat. Sa puntong iyon, unti-unting gumuho ang paniniwala ni Madam Sylvia kay Angel. Ang babaeng matagal niyang ipinagtanggol ay siya palang pinakamalaking panganib sa kanilang pamilya. Ngunit habang lumalabas ang bawat sekreto, isang tanong ang bumabagabag sa lahat. Hanggang saan pa kaya ang kayang gawin ni Angel upang makatakas sa kanyang mga kasalanan? Talagang kapanapanabik ang mga kaganapan dito sa Apoy sa Dugo. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagsubaybay. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, mga kapuso.